Magandang araw mga karim, isang mainit na usapan na naman ang bumabalot sa mundo ng Philippine basketball. Kailangan na nga ba talaga nating palitan ang head coach ng ating national team? Kung ikaw ay isang solid na basketball fan, make sure na mag-subscribe ka na sa channel na ito at i-like ang video. Let's talk basketball! Sa mga nakaraang international tournaments, masasabi nating hindi consistent ang performance ng Gilas Pilipinas. Oo, may mga panalo, pero may mga talo rin na parang hindi natin inaasahan. Parang kulang sa diskarte, parang walang identity ang team. Kamakailan lang, nakita natin kung paano nilampaso ang Gilas ng ibang Asian teams. May mga nagsasabing kulang sa preparation, kulang sa chemistry o baka kulang sa leadership. Down the right rail, the attack. 3 rebounds. And how about the flat? Currently, ang head coach ng Gilas ay si Coach Tim Cone. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamatagumpay sa PBA, multiple championships, strategic, calm, at very respected. Pero iba ang club team sa national team. Sa Gilas, limitado ang oras sa training. Iba ang chemistry, iba ang pressure. So finally. Oh, hindi maka-elevate. Finally he does. Nice one. To go. May mga nagsasabing si Coach Tim na ang best option natin, pero meron ding nagsasabing baka hindi na siya ang right fit para sa international stage. Out in front, the finger roll. Now they're looking for the game's first double-digit leads. Turnaround, triple, and go. How about the... Great defense from Wardenberg, though. How about the save and the score? Here on we saw Kaiso of course. As Kaiso working against Wardenberg. Narito ang ilang mga isyong binabato sa coaching ng Gilas lately. Una, kawalan ng stable rotation. Pangalawa, minsan late mag-timeout. Pangatlo, hindi aggressive ang plays. Pang-apat, laging reactive, hindi proactive. At huli, limited utilization ng mga young players. And the pendulum perhaps is swinging. Taylor Britt. Oh my goodness! Taylor Britt taking all the attention of the defense. A play behind the vertebrae from the point guard. Leaving the Kung magpapalit tayo ng coach, sino sa palagay nyo ang pwedeng ipalit? Andyan si Chotres, may experience pero controversial. Si Coach Tab Baldwin, strong system pero may issue sa SBP dati. O ang young blood, Coach Charles Tu, Coach Topex Robinson. Pwede rin ba tayong kumuha ng foreign coach? Katulad ng ginagawa ng ibang bansa gaya ng Japan at Korea. Ano sa tingin nyo mga karim? Just passing over the blue bodies didn't work out for them. Kimbale kicks it out to Perez, steps back, and it was well short. And Kuruts makes them punishes them on the other end. Pero teka, baka naman hindi lang coach ang problema. Baka system din, baka support, baka management. May sapat ba tayong grassroots development? Nasusuportahan ba ang Gilas ng tamang training camp, scrimmages at scouting? Minsan, kahit sino pa ang ilagay mong coach, kung hindi kompleto ang suporta, walang mangyayari. Ayon sa ilang fans, si Coach Tim Cone pa rin dapat, kailangan lang ng oras. Ang iba naman may nagsasabing baguhin na, kailangan ng bago at ayusin ang system. Maghanap ng mas bata at mas modernong coach. Kung kayo, anong masasabi nyo? Sa palagay nyo ba dapat nang palitan ng coach ng Gilas Pilipinas? Sa mga susunod na buwan, lalaban ulit ang Gilas para sa qualifiers at iba pang tournaments. Kung walang babaguhin, baka same result ulit. Pero kung may pagbabago, baka ito na ang simula ng panibagong era ng Gilas. Masakit man minsan, kailangan nating tanggapin. Kailangan ng accountability. At ang unang tinuturo ng daliri ay ang coach. Mga karim, dito na nagtatapos ang ating mainit na usapan. Ikaw, ano ang opinion mo? Palit coach ba o bigyan pa ng isa pang chance si Coach Tim? Salamat sa inyong panonood mga ka-hoopers. Baka pwede nyong i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!